marami. Sa bilang, katibayan ng pagiging totoo. Yun ang tanong ni Sheila Sanchez Common belief daw. At pagkatapos, tanong ni Laila Santos, sa demokrasya, pag mas marami, yun ang totoo. Ito, patutunayan po natin na hindi gayon. Kung ang pag-uusapan, sino ang sa Diyos, alin ang tunay na sa Diyos, alin po ang maliligtas. Ang babasahin ko po ay Deuteronomio, Kapitulo 7. Ang talata po ay 6 hanggang 8. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, pinili kayo dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng bayan, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ng sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari ng Ehipto. Ang tinutukoy po dito, ang bayang Israel noon. Bakit po sila naging sa Diyos? Ba't sila ang pinili ng Diyos? Dahil ba sila ang mas nakararami? Sabi po ng Biblia, hindi kayo inibig ng Panginoon, hindi pinili kayo dahil marami kayo sa bilang. Ang totoo nga, kayo nga pinakamaliit O paano ngayon, yung tanong ni Sheila Sanchez at saka ni Laila Santos, pag marami daw, sila daw ang tama. Mali na yan, dito sa nakasulat sa Biblia. Alin ang tama? Yung nasa Biblia. Noon, ang Israel po, pinili ng Diyos, hindi dahil silang marami. Sila nga ang pinakamaliit noon. At ang totoo, nang silang piliin ng Diyos, ano ang naging katangian nila? Babasahin ko po sa Ikalawang Hari, 5 ang talata po ay 15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, na Paraon at tumayo sa harap niya, at siya'y nagsabi, narito ngayon aking talastas, na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Noon po, dahil sa silang pinili ng Diyos, wala nang ibang bayan pa na may tunay na Diyos, ang sabi ng Biblia, kundi ang Israel. Kaya kapatid na Arnel, hindi po ang pagbabatayan yung dami sa bilang, kundi kung sila ay pinili ng ating Panginoong Diyos, bagamat silang kaunti sa bilang, sila po ang may karapatan na maglingkod sa tunay na Diyos. At kapatid na Arnel, meron ba tayong mababasa sa Biblia na ang Israel, sila po ang may karapatang maglingkod, sumamba sa tunay na Diyos? Noon, nung sila po ang pinili ng Diyos, bagamat kakaunti sila, batay nga sa Biblia. Ito po, Roma 9:4. Sila ang bayang hinirang ng Diyos. Ginawa niya silang kanyang mga anak. Sa kanila niya ibinigay ang karangalan, ang kanyang mga tipan, ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang kanyang mga pangako. Ito po katangian ng Israel noon, nang sila ang piliin ng Diyos. Sila ang may karapatan sa tunay na pagsamba. Hanapin mo ang kautusan ng Diyos, nasa kanila. Bakit? Sila pinili. Dahil ba marami? O hindi? Kaya pa sila totoo, marami sa bilang? O hindi? Kaya mali pong paniniwala, batay sa Biblia, na pagka mas nakararami, yun na po ang tama. Yun na po ang tunay. At hindi lang yan. Noon po, bago pa Israel, sa matandang sanglibutan, pakinggan po niyo itong babasahin ko. Dito po sa Hebreo, ang talata po ay 7. Dahil sa pananalig ng Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas sa pamamagitan
pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanglibutan. Ito po yung sa panahon ni Noe. Alam po namin, alam din ninyo kasaysayan nito, dahil sa kasamaan ng sanlibutan, nagpasya ang Diyos. Gunawin ang mundo, lipulin ang tao, sa pamamagitan po ng bahang gunaw. Universal deluge. Baha. Dito po, binabanggit po ng talata ng Biblia, hinatulan o pinarusahan ang buong sanlibutan, ang naligtas lang po ang sambahayan ni Noe. O isipin ninyo yun? Isang sanlibutan na rin ang tao noon. Pero hinatulan ng Diyos ang isang sanlibutang tao, isang mundong tao, ang naligtas lang, isang sambahayan. Ilan po sa bilang ang naligtas po, kapatid na Arnel? Ilan ba yun? Basahin natin sa Biblia, kapatid na Joel. Sa unang Pedro 3:20 po, na mga masuwayin noong panahon ni Noe, samantalang matyagang naghihintay ang Diyos habang ginagawa ang daong. Kakaunti lamang, hindi sinabing marami, kakaunti lamang, 8 katao ang nakaligtas noon sa tubig. Kung ang pagbabatayan po, yung paniniwala na mas marami, yun ang tama, dapat hindi ginunaw ang isang mundong tao noon. Mas marami sila. Dito po, nakasulat po sa Biblia, isang mundong tao ang pinarusahan. Ang naligtas lang po, yung sumunod sa Diyos. Si Noe, 8 katao. Si Noe, asawa ni Noe, 3 anak niya, at kani-kanyang asawa ng kanyang mga anak. Kaya, pagka binasa po natin ang Mateo 7:13 hanggang 14, sabagay, makikita po niyo sa ating screen, kahit ang ating Panginoong Kristo po sinabi niya na ang maliligtas, yung pumasok at dumaan sa makipot na pintuan. Kokonti lang ang dumaraan doon. Yung maluwang at malapad na daan, maluwang na pintuan, marami ang dumadaan doon. Pero ang sabi ni Kristo, papunta yun sa impyerno, papunta sa kapahamakan. At kung ang ating pag-uusapan po, itatanong niyo sa Biblia, pagdating ng paghukom, gaano karami ang mapapahamak? Apokalipsis po, 20, talatang 8 hanggang 10. Ganito po ang ating matutunghayan. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka, na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Pag itinuloy ko pa po pagbasa, yan po yung mga parurusahan pagdating ng araw ng paghukom. Gaano po karami mapapahamak? Kasing dami ng buhangin sa dagat. Dumakot ka lang ng isang dakot, di mo na mabilang Kaya hindi po ibig sabihin, yung preponderance in number o superiority in number, yun ang katunayan ng pagiging totoo. Hindi po. Para maligtas ang tao, dapat sundin ang utos ni Kristo. Binasa na po kanina, pumasok tayo sa kanyang kawan, ang kawan niya, yung iglesia ni Kristo na tinubos niya ng kanyang mahalagang dugo. Siguro, kapatid na Joel, pumalaot na tayo doon sa magtatanong sa name, at masyado tayong gagabihin. Meron po tayong isang pagbibigyang magtatanong na personal. Sige po, sino po yun? Sige po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ako po si Roger Bangawang, isang Katoliko. Ang katanungan po ay ganito, bakit ang kapatiran sa loob ng iglesia hindi nagsasign of cross? Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyong katanungan, Ginoong Roger. Bakit daw po ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay hindi nagsasign of the cross? Kaya po nang naipagpauna namin sa inyo ang batayan po o saligan ng Iglesia ni Kristo sa paglilingkod sa Diyos kung ano nakasulat sa Biblia. Wala pong utos ang Diyos na gawin yon. Bagkus, dahil ang nagsasign of the cross ay ang kinagisnang relihiyon. Tanungin natin sila, ano ba yon? Bakit nila ginagawa yon? Babalikan ko po itong Aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko.
Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun. Kaya wala pa akong nakitang Katoliko, nag-krus kaliwa. O kaya ang unay batok, wala akong ganon. Talagang ang unay, no. Sila may sabi,